Magandang araw mga kaibigan. Sa ngayon po, nakarating na ang Pangulong Duterte sa Netherlands. Bago siya lumapag, yung kanyang eroplano sa Netherlands, nagbigay siya ng mensahe para sa taong bayan, lalo na sa mga tao na naniniwala at nagmamahal sa kanya. So, basahin ko lang ang kanyang mensahe. Napakahalaga ito na paniwalaan natin siya, sundin natin siya. Basahin ko. Post ito ng DZAR 4 hours ago. Okay ako. Do not worry. And I think it has something to do with law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na magtrabaho kayo at ako ang managot. So, ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-prompt sa ating law enforcement pati military. Sinabihan ko na, I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings, but I say to you, I will continue to serve the country. So be it kung ganon ang destiny ko. Salamat. Yan po ang mensahe sa ating Pangulo. Medyo maiyak-iyak ako. Kailan? Lalo akong napapahanga sa kanya. Talagang makita mo yung kanyang pagmamahal sa bayang Pilipinas. Unang mensahe is, do not worry, okay siya. Alam ko, parehas ko maraming nalulungkot, naawa, at kung ano ang damdamin. But please, let us be calm, Huwag nating pairalin ang ating mga emosyon. Lalo na yung nagbabalak kung anong binabalak na masama. Tandaan niyo yung mensahe rin ni Mayor Baste na huwag gagawa ng masama o yung manawagan ng people power o ano na dyan. Kasi baka patibong lang ito, sabi ni Mayor Baste, na kung magkagulo, mayroon ng rason ang administrasyong ito na i-declare ang martial law at hindi na matutuloy ang eleksyon. Sabi ni Mayor Baste, ilabas nyo na lang ang galit nyo panahon sa eleksyon, panahon sa gamit lang, ballpen o lang, sa balota, doon. Kaya huminahon po tayo. Ako naniniwala ako na kaya ito ni Pangulong Duterte. Naintindihan ko po ang inyong nararamdaman. Kasi ako, ganun din yung awa. Parang hindi ako makatulog. Kailang nilalabanan ko yung ganun. So, ibigay na lang po natin ito sa Panginoon. God is in control. Meron pong salita ng Panginoon sa Biblia, do not worry. Can you add your life by worrying? Do not worry about tomorrow. It's a command ng Panginoon na do not worry. So, although ang context sa sinasabi ng Panginoon is about clothing, about food, about health, yung needs of this life, yun ang context. But in the same manner, itong political situation sa bansa natin ngayon,
Huwag niyong pabayaan na ma-stress kayo, lalo na mga kapwa ko, senior citizens. It's bad for our health yung na-stress kayo, nagwo-worry para kay Pangulong Duterte. Hindi yun makakatulong sa kanya. Ang makakatulong po is your prayer. Just continue praying, believing that God is in control. Romans 8:28, anong sabi doon? For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. It's God's will na nagpresidente si Tatay Digong at ginawa niya yung dapat niyang gawin. At naranasan natin yung katahimikan. Hindi naman perfect society ang bansa nung siya presidente, but naramdaman natin yung ganda ng sitwasyon nung kapanahonan niya. So, ngayon is nandyan na siya. It's destiny, sabi niya eh. So be it. I will continue to serve the country. Yes, kahit senior, kahit private citizen na siya ngayon, he's still facing trial sa isang foreign country. Ako hindi ko inaakala na mangyayari ito eh. But ito na, nangyari na. So acceptance, tanggapin na lang po natin. Tanggapin na lang po natin na inalaw ito ng Diyos dahil meron po siyang purpose. Kung ano yung purpose na yun ang tanong natin. Lord, what is your purpose? Show us. And may your will be done. Yes, God is in control. So, ulitin ko, huwag tayong gagawa ng marahas, huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Let's be law-abiding citizens, believing in justice. God is the ultimate judge. Okay? So, kung ano ang kahinatnan nitong trial ni Tatay Digong, let's just trust ang legal proceedings. Abogado naman siya eh. Nandun na sina BP Sara. Papunta pa, parang Dubai pa. Nandun ng mga lawyers niya. So, relax lang po. Salamat, Tatay Digong. Mahal na mahal ka namin.